At yung mga time na yun na ang daming may mga kapatiran tayo doon na nagbigay sa akin ng Biblia. May kapatiran tayo doon na meron din po tayo church doon na mga stay din po. Kaya may buti ng Panginoon, sabi mo nga sa akin, kung kailan nag-edad ako ng ganito, saka ko nang kilala ang tunay ng Panginoon. Dati po akong Katolik na nasa amin sa Katolik. Ako lang po yung naging stay ngayon na sa aming pamilya ko. Na nais ko din po sana ibahagi kung paano ako binago ng Panginoon. Nais ko po din ibahagi hindi lang sa pamilya ko, kundi sa ating mga kapatid na wala pa sa katotohanan. Yun po, excited ko na lang kasi kung ikikwento ko lang baka bukas pa tayo mag-anos. Yan po, ito lang po yung habang ako'y nag-aaral ng salita ng Panginoon, na nagbabasa ng banal na salita ng Panginoon, dito ko nakita ang karumen sa aking puso, sa aking buhay, na bagamat sabi nila, dumanas din ako ng matinding mga pagsubok. Sabi ko sa aking sarili, bakit habang napapalapit ako sa Panginoon, doon naman ako nagkakaroon ng mga matinding pagsubok na hindi ko na nakakayanan. Yun mga kapatid na minsan, naranasan ko din po yung naging yung wala nang ganang magkasal ng salita ng Panginoon, wala nang ganang manalangin dahil sa mga pagsubok na naranasan ko. Kung hinahanap ko yung parang gusto kong lumaya na maging sa makamunduang kasiyahan, yung mga kapatid. Ngunit ang mga bagay na pagsubok na yun, hindi pala kalugyan, hindi pala sa akin, kundi yun ang mga pagsubok na yun ay magpapatibay sa akin kung hanggang saan ako sa aking pananampalataya, kung hanggang saan ako sa Panginoon. Kaya dito ko naramdaman talaga na nagkaroon ako ng matinding pagsubok at nagkaroon ko ng hindi ko inasahang bagay sa aking buhay, na napauwi po ako ng hindi oras dito sa ating bansa. Na 7 taon ako nagsilbi sa amo ko sa Riyadh. At hindi ko alam kung paano ako nakauwi dito na nagkaroon ako ng kaso, nagkaroon ako ng mga problema doon. Ngunit nung nandun po ako sa accommodation ng Riyadh, lumapit ako sa embassy natin na hindi ako pinapakinggan. Hindi ako inasikaso. Parang lang ako doon. Parang isang basura na hindi pinapakinggan ng mga kapatid natin doon. Kaya doon ako mas nanalangin sa Panginoon. Walang-wala po ako pera, walang-wala akong inuwi nung umuwi ako ng October 14. Ngunit kay buti ng Panginoon habang flight ko na ng alaw na ng madaling araw, walang talaga ang laman ng puso ko, walang-wala, kundi ang aking nadala lamang ay ang Biblia. Yun lang ang nanalangin ako sa Panginoon na buti talaga ng Panginoon, hindi mo na alam kung saan pupunta, hindi mo alam kung sinong taong katuluyan mo, hindi mo alam, kasi hindi ako umuwi sa aking pamilya, hindi nila alam na narito na ako, kasi walang-wala nga ako, na may papasalubong man lang sa kanila, walang-wala. Kaya ngunit dito ko nakita ang pagmamahal ng Panginoon sa akin, kung paano niya ako iningatan sa hanggat makauwi ako dito. Habang nasa aeroplano pa lamang ako, na may mga kapatiran tayo na binat sa akin na ang bala ko doon na ako matutulog sa airport. Kasi wala akong alam na pupuntan kasi kahit dito sa bahay ni brother, hindi ko na maalala. Ganun. Ngunit may isang kapatid tayo na binigyan niya ako ng maayos na tulugan. Binok niya ako sa isang hotel. Na tingnan mo kapatid ng Panginoon, yung walang-wala ka na, yung hindi mo na alam. Ngunit ang Panginoon ay gagawa ng kaparaanan kung paano kanya iingatan kung maglilingkod ka sa Kanya. Kung paano kanya iingatan at aalalayan sa mga bagay na ito. Yun na, binok niya ako sa isang hotel at nag-out ako doon ng alas 12 ng tanghali. Isa na naman kapatid ang nag-chat sa akin na kasamahan niya ako sa OWA. Buong maghapon kami doon na wala akong kain, wala akong pahinga. Yung gulong-gulo ulit kung dito na ako sa buhay. Tapos namin noon, may isang kapatid na naman na nag-chat sa akin na, Esther, dito ka muna tumuli sa bahay ko. Yun nga, nung wala ko pa masaya, sila na lahat ng nagbayad, ng masahe ko, pagkain ko, hanggat makaparating ako ulit doon sa ating kapatid na pangalan niya si Hilda. Isa ding Miss Lady yun. Kaya, buti ng Panginoon, inalalayan niya ako kung saan ako itutuwid ang buhay ko. Kasi nais ko din, sabi ko nga, pag-uwi ko, gusto ko, katulad nila Kuya rin ng bahay-bahay, Lord.
gusto ko may bahagi yung kung paano mo ako binago, kung paano ako naging, gano'n nga. Habang nung nakuwi ako sa Isabela, sa isang kapatid, meron po akong hearing dito sa OWA na naisip ko na naman na i-chat si Brother Ray. Dahil wala akong tutuloyan dito sa Maynila. Sa Maynila. Hanap na kami. Nag-chat kami ni Brother Ray na tinanggap nila muli ako sa kanilang tahanan. Kahit walang-wala po ako. Yun lang yung hindi mo kapatid na sariling kadugo, doon mo mararamdaman ang pagmamahal. Dito ko naramdaman sa ating mga kapatid na habang ang isang kapatid ay dumadanas ng mga problema, matinding pagsubok, ay hindi niyo ako iniwan. At higit na lahat, hindi ako iniwan ng Panginoon. Minsan nakakalimot tayo sa Panginoon. Iniiwan natin ang Panginoon. Napupunta tayo sa mga makamundong kasiyahan. Then ayaw natin ng problema. Ayaw natin yung pero ang makamundong kasiyahan, mga kapatid, pansamantala lamang. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay naramdaman ko na hindi ko man nakikita ang Panginoon, pero nararamdaman ko na mahal ako ng Panginoon. Mahalaga ako sa Panginoon. Na hanggat napunta ako sa uwan nung isang araw na lahat ng panalangin ko na sa unay dito pakikinggan ang mga kahilingan ko at karapatan ko bilang OFW na hindi na hinahanap. Kaya hanggang sa 12, babalik po ako kung sana'y mabigay yung mga karapatan ko bilang nagtrabaho man lang sa ibang bansa. Ngunit may buti ng Panginoon talaga na itong blessing na ito, dito ko naramdaman ang pagmamahal niyo sa akin na ginamit kayo lahat ng Panginoon para ako ay mapabuti. Kung hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko po kayo nakilala, Brother Ray, sa mga iba natin kapatid sa Riyadh, saan ako pupulutin? Kung napunta ako sa kaibigan na makamundong bagay sa aking pag-uwi, saan ako ngayon? Baka wala ako dito ngayon, baka nasa inuwan ako. Kaya buti talaga ng Panginoon yung unay na nais mo na baguhin ka. Ito, matuwid ka. Yung gano'n na bagay na walang-wala ako. Wala ako talagang perang muwi, Kuya Ray, alam mo yan, sinabi ko sa inyo yan. Ngunit, na ano lang ko sa Panginoon yung, hindi naman ako nawawalan. Wala naman ako pera, pero hindi ako nawawalan. Yun ang ano natin sa kung magtatapat na tayo talaga sa Panginoon. Hindi naman ako perfecto na pero nawala-wala din ako, binaliwala ko din ng Panginoon. Kahit alam ko na katuhanan, hindi ako nagbasa. Minsan may song kami ni Kuya Ray, yung may song pa si Kuya Ray, na lagi, pasok ka na si Carmen. Kailan kasi ako lumalapit na naman ako nagkakaroon ng mga problema. Mas maganda na yung hindi ko nakilala, masaya ako, wala akong problema iniisip. Parang ganun ba? Yung ko, pero nung hindi nila ako tinantanan ni Brother Lee, mga kapatid natin, Sister, join nga, ano bang problema mo? Yung parang ganun ba, yung nararamdaman mo pagmamahal ng kapatid natin. Ikaw sana'y makauwi man ako sa aking, mga kapatid sa Pangasinan. Nais ko din ipabahagi, nais ko din doon, yung i-share sa kanila yung mga bagay na ito kasi nasa Katolik. Hindi ko naman inari yung pagkakatolik namin. Kilala din namin ang Panginoon, pero hindi lubusan na kilala. Ang akala yung una pa nga, doon din po pala ako nabaptisan sa Saudi Arabia. Nung Bible studyan ako, baka makasala lang ako kasi yung 10 utos na yun, paano ba mahalin na yung kaaway? At paano ka mag-ano sa mga sabat kung may trabaho ka? Yung mga bagay na pinag-aralan ko na minsan huwag na lang ako magpabagtas kasi baka magkasala pa ako. Pero hindi pala mahirap sundin ang 10 utos. Kung itatanim mo sa puso ang salita ng Panginoon, na makamundong bagay din ako noon, yung pag-inom ng alak, barkada, lahat nagawa ko din. Lahat na yun kung babaguhin na talaga ng Panginoon, ilang hindi wala sa edad, bata yaman matanda. Kung babaguhin ka talaga ng Panginoon at nais niyang maglingkod ka sa Kanya, gagawa ng Panginoon ng kaparaanan kung paano ka maglingkod sa Kanya. Kaya, purihin ang Panginoon, mga kapatid, na narito ako sa iyong harapan. Nanaway magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Dumanas man tayo ng mga matinding pagsubok, dumanas man tayo ng mga problema, dumanas man tayo na wala na tayong makain, wala
sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin ang araw ng bukas. Ayun nga, makibasa na, sister, yung Jeremiah 29 verse 11 and 12. Yun po yung pag dumadanas ako ng pagsubok. Yan lagi ang inaalala ko na salita ng Panginoon. 29 verse 29, 11, 12. Tingnan natin ang tawag nga dumadanas ng pagsubok. 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikakasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Amen. Ganda no? Yung plano akala ko yung plano ko, punta ako sa ibang bansa, magpapayaman ako. Mag-iipon ako ng magandang bahay, maraming gold, maraming pera. Para yung lumait sa akin, yung mga kapatid ko na ano ang tingin sa akin, ipapamukha ko sa kanila na ano, pero hindi pala. Mali pala yun ang kaisipan na yun. Dahil mas maganda ang plano ng Panginoon sa akin na kahit walang-wala ako, maglingkod ako sa Panginoon. Ako na yung pinakamayaman. Ako na yung sabi ko nga, ako na yung maraming kayamanan na umuwi. Dahil dito ako naging masaya. Dito ako naging mapayapa. Dito ako natagpuan yung talagang sa Panginoon. Kaya may buti talaga na Panginoon sa buhay ko na hindi niya ako iniwan. Na kahit ilang beses yung iniwan ng Panginoon, ilang beses akong palayo ng Panginoon. Ngunit hindi napagod ng Panginoon na halabitin ako ng halabitin. Na anak, nagkakamali ka na. Dito ka lang sa akin. Yan. Tapos pakibasa pa, Sister Yuri, Joshua 1 verse 9. Joshua 9 verse 1.